Hello mga engineers! Nandito na naman tayo sa ating discussion ng problem sa ating free refresher. Ayan, basahin na natin. Huwag na natin pansinin yung nasa taas. Sabi po, as light passes from one substance such as air to another substance such as glass, the light is bent. Ayan, alam natin yung katotohanan na yan sa kalikasan natin. A fact of nature na kapag yung light ay nag-travel mula sa hangin papunta doon sa tubig, yan sa pool, yan, o sa glass of water, nabe-bend yung ating ray of light. Nakikita natin siya sa totoong buhay. At ang tawag doon ay refraction. Yung tawag sa phenomenon na yun. Hindi naman natin kailangan maging physicist. Isipin na lang natin yung nakikita natin sa totoong buhay. Parang ganun siya. Yun po. Suppose a ray of light passes from air with an angle of incidence of 50 to glass with an angle of refraction of 32 degrees of 16 minutes. Find the index of refraction of the glass. Ayan. Malala ito. Ano? Pero, merong hint. Ayan, may lead si examiner sa ganito. Nalalagay sa mga hint. Gagamitin natin itong hint para i-figure out kung ano yung mga sinasabi ng problem. Meron daw angle yung incidence at meron daw angle yung refraction. Kunwari, hindi mo alam kung ano yung sinagsasabi niyang angle of incidence sa refraction. Then, hanapin daw yung index of refraction of the glass. Index ito. Hindi siya angle. Kung angle siya, meaning sila yung katabi ng sign. Malamang sa malamang. Sulat natin. Sin I over sin R is equal to N. Mayroon dalawang given na angle. Siguro, naisip mo, sila yung ilalagay dyan. Yeah. Kung naka-degree sila, meaning, kailangan naka-degree ang yung calculate. Saan mo ilalagay si 50 degrees? Dito sa I o dito sa R? Naisip mo rin, incidence. Probably. Yeah. Kung I ito, parang dyan yun. Parang dyan si 50. Baka magiging sin 50 degrees over refraction R. Siguro nandito sa baba. Yung isa. 32 degrees 16. Ayan. Baka makuha mo na yung sagot. Try natin. Try natin isolve. Ayan. Okay. Ayan mo. Make sure na naka-degrees. Parang malalaman. Ayan, naka-degree. Ayan. Kung gusto mong i-double check, shift mode. Ayan. Degree. 3. Ayan, naka-degrees na siya. Ngayon, i-type natin ito. Ayan. Stop pa pala tayo, sorry. Ayan, mode 1 muna. Okay. Mode 1. Then, naka-degrees tayo. Sin 50 over sin of 32 degrees 60 minutes. Ayan. Parang naka-degrees pa rin nila. Yan. 1.435. Yan na po. Ang sagot actually. Yes, nakuha na natin agad. Di ba napakadali? Pero kung kailangan natin ng further discussion, siguro, discuss natin ng konti yung mga basic, yung kailangan na natin malaman. Hindi naman kasi tayo magaling sa mga, physics. Kalimutan na natin pinag-aaralan natin ng high school. Yan nga, sinabi rin po ng problem, it is the phenomenon of refraction. Kung meron kang dalawang medium o bagay kung saan pwedeng dumaan yung iyong light. Saan ba dumadaan ang iyong light? Sa hangin, sa glass, water. Yung mga medium na yun ay transparent. Hindi na makadaan yung light mo kapag yung bagay ay hindi transparent. Yung opaque. Wala lang. Hindi siya makapasok. Wala, ito yung glass. Ito yung air. Kapag merong ray of light
Kunwari ito yung sun mo, nagbibigay yan ng light kung saan-saan, 'di ba? Kuha ka lang ng isang ray, i-denote natin siya as isang araw. Kunwari tumama siya at an angle. Then, ang mangyayari bababa ito pagdaan niya sa glass, bababa siya. Kung maglalagay tayo ng normal line dito sa gitna, normal line meaning perpendicular siya dito sa surface natin, sa interface ng dalawang medium. Interface meaning yung boundary nila, ayan. Pagdating sa refraction, kinukuha nating angle ay from the normal, yan. Kunwari ito, ko ng angle, ito yung pangalawang angle. Kapag mas mabagal kumilos yung ray of light dun sa medium na yun, kunwari sa glass, siyempre kahit ikaw naman, kung ikaw yung light, mararamdaman mo na mabagal ka sa glass. Lalapit ka, uusog ka, yan, papalapit dito sa normal line, ganun yung nangyayari. Makikita niyo naman, gaganon siya. Actually that mas malapit pa 'to, mas maliit 'tong angle na 'to. Ngayon, may kanya-kanyang ano rin, index, may kanya-kanyang properties, mga constant itong ating medium. Yan, index of refraction tawag din na. Itong index of refraction lang, yan lang ay yung ratio ng speed ng light sa vacuum, parang gano'n yun, eh. Then speed ng light sa medium. Pero huwag natin alamin, Snell's law ang tawag dito, Snell's law. Kung maalala po natin. Ang Snell's law, sinasabi lang niya na ang index of refraction dun sa medium times yung angle dun sa medium ay constant. Siya constant. Ganun lang. Ganun po siya. Yan, diyan nanggaling yung mga n, yung sin. Actually sin ito, sorry, yung angle. Sin ito. Ay angle. Sin ng angle. Ang tinatawag po nilang angle of incidence ay ito, yung nasa air pa lang. Dito sa case natin, nasa air pa lang, tumama siya dito sa glass. Angle of refraction ay kung saan nag-refract na, nag-occur na yung bending ng light. Yung angle na yon ay yung angle of refraction. Yan lang po siya. Thank you po. Pero po natin elaborate ng mas maigi. Pero yun naman yung kailangan natin para masolve itong problem na to. Panoorin po natin yung next na problem. See you po. Yay!